96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for... So what's up guys? So welcome back po sa panibago nating video sa mga gustong mag-cash in akalang GCash. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash in. So pumunta lang kayo ng Lawson sa mga walang account. Pwede ko kayong turuan dito. Ibigay ko yung link dito sa ating comment section. Ayan. So meron tayong 5,000 at remittance card. And pipindutin lang natin yung start button dito sa ibaba. So minimum deposit nila is 5,000 yen. Ayan, so insert na po natin yung card natin. Ayan, so hintayin natin na ito yung lumabas. So ang ibig sabihin nito ay deposit. So pindutin lang natin yung button na deposit and then hintayin natin na ayan. So nag-open na po and then ilagay na natin yung 5,000 yen. So yan po yung minimum deposit dito sa ating Lawson's remittance card. So yan po ang pamamaraan natin paano tayo mag-cash in gamit ang remittance Lawson card. So yan po, pindutin lang natin yung next kung wala na tayong ilalagay na pera. So yan po ay next button. So pindutin lang sa ilalim and then hintayin natin na mag-close and then hintayin natin na mag-respond sila. Ayan, so meron tayong 5,000 yen na nakalagay. So click pa rin natin yung next. Then hintayin natin na lumabas yung resibo natin at saka yung remittance card. Ayan. So yan po. Then after that, maghihintay tayo na mag-email sila dito sa ating Gmail address. Then check natin sa ating PayForex app. Yan po. Sa mga wala pa ring PayForex app, pwede kayong gumawa. Ibibigay ko yung link para meron kayong free 3,000 na reward kapag first kayong mag-sign up. Ayan. So pupunta tayo dito sa ating transaction history. Dito sa home, then transaction history, makikita nyo dito. Ayan. So yung 5,000 natin na dideposit ay 658 pesos na lang. So 658 pesos. So biglang bumaba po yung dineposit natin na 5,000. So bakit nga ba guys? So before kayo mag-deposit sa Lawson remittance card, kailangan nyo po munang i-check ang iyong Lawson's remittance doon mismo sa account natin. So dito makikita natin na meron pala tayong ichina-charge na 2,500 yen at saka 450 yen. So total of 4,700 yen. So meron pa silang na balance na credit na 10 P coins. So a total of 4,700 and yung 5,000 yen natin ay 658 pesos na lang po yung dumating. So i-double check niyo po guys bago kayo magpadala or mag-deposit direkta sa inyong GCash gamit ang remittance Lawson card. Kasi automatic po na magcha-charge ang other bank charge na 2,500 yen kapag hindi nyo i-uncheck. So pupuntahan natin yun sa profile natin. Kasi kapag direkta tayong pampasa ng pera dito sa PayForex app, may option naman na pwede nating hindi i-check. So, for example, magpapadala tayo ng 5,000 and then meron silang free coupon and then free of charge po yan. Then, hindi na po natin i-check yung other bank charge. Kasi kapag i-check mo yan, yung 5,000 mo, mababawasan pa yan ng 2,500 yan. So, pwede mo na po yung hindi i-check. Yung i-check lang po natin is yung I agree. So, uncheck mo yung other bank charge para hindi ka mababawasan ng 2,500 yan. So, yung i-check natin yung I agree the overseas remittance. So, yun lang po and then click natin yung next. So, pupuntahan natin yung account natin dito sa pinakababa and then account. And dito guys, huwag niyong kalimutan na i-double check yung account nyo and then remittance card sa Lawson o remittance card. Pipiliin nyo lang yung pangalan nyo then double check. So make sure guys dito sa baba, ayan, so makikita nyo dito sa ating other bank charge at remittance certificate ay naka-check. So kailangan po guys, bago kayo mag-deposit gamit ang remittance Lawson card, make sure guys na naka-uncheck po yung other bank charge at saka remittance certificate kasi once na check yan, automatic po na magbabawas po ng 2,500 every time na mag-deposit kayo sa iyong GCash account. So, make sure guys, i-uncheck nyo po yan bago kayo magpadala. Kasi nga, babawasan yan automatic kapag nag-deposit kayo. So, sayang po yung pera nyo. So, dito sa baba, i-click nyo lang yung I agree to the oversea or remittance terms and policy.
So, yun lang po yung i-check natin. Huwag na po nating i-check yung other bank charge at remittance certificate kasi malaki po yung ikakaltas ni PayFarik sa iyo kapag once na i-check mo na yan, hindi na yan ibabalik sa iyo yung pera. So, sayang po yung pera nyo guys. So, kailangan i-double check nyo talaga para hindi masayang yung pera nyo. So, yun lang po yung i-check natin yung I agree to the overseas remittance. Then, click natin yung change. So, yun lang po guys. So, bago kayo magpadala, i-double check nyo yung ATM remittance card.